Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12, sabi ng ating dakilang Abayahawa, huwag kayong manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas, may mananawas pa, mga kapatid, at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong alahaya. Pakatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Sino po yung pupuntahan ng ating mga ninuno noon? Ang Kinaan. Ano pala ang mga tao sa Kinaan? Mga ganito. Kaya yun pala ang dahilan kung bakit itataboy ng dakilang Abayahawa ang mga tao na kanilang pupuntahan ng mga Yasharal, dahil ang kanilang mga gawain ay mga gawain ng kadiliman. Sumasangguni sa mga espiritu. Sila po ay kinasusuklaman ng ating dakilang Abayahawa. Sapagkat ang lahat ng gumagawa ng mga bagay na ito ay kasuklam-suklam kay Abayahawa, mga kapatid. Pansinin natin na napakabigat po ng sinabi ng ating dakilang Abayahawa. Mag-ingat kayo. Hindi niya sinabing subukan ninyo, pero huwag kayong masyadong maniwala. Hindi po, mga kapatid, hindi po yan sinabi ng ating Abayahawa. Ang utos ay huwag gawin. Bakit, mga kapatid? Sapagkat nais ng ating Abayahawa na siya lang ang ating sandigan. Siya lang ang ating tawagin. Siya lang ang ating sasandalan sa panahon na mayroon po tayong mga problema o mayroon po tayong hihilingin o mayroon po tayong dapat isangguni. Sa Kanya lang po, mga kapatid, at huwag po sa mga espiritista. Kinasusuklaman ng ating dakilang Abayahawa ang kanyang gawain. Huwag nating subukang makipag-ugnayan sa mga espiritu. May mga taong nagsasabi, hindi naman ako naniniwala, gusto ko lang naman subukan. May mga ganon, mga alibis, mga kapatid. Mayroon naman nagsasabing, hindi naman ako naniniwala, curious lang naman ako. Titingnan ko lang kung totoo. Parang ganon po, mga kapatid. Ang ganitong pag-iisip ay maaaring maging pintuan upang masangkot tayo sa bagay na ipinagbawal ng ating dakilang Abayahawa. Hindi natin kailangang subukan ang pinagbabawal upang malaman na ito ay mali, mga kapatid. Kung sinabi ng ating mahal na Abayahawa na huwag, sapat na iyon para sa isang taong masunurin. Sapat na iyon para sa mga taong sumusunod sa Kanya. One word is enough for a wise man, mga kapatid. For a wise man. Ang babala sa Levitico chapter 20 verse 6, mga kapatid, sabi po dito, ito'y tungkol sa taong bumabaling sa medium at sa espiritista. Ang sino mang, sabi ng dakilang Abayahawa, kautusan po ito, mga kapatid, ang sino mang sumasangguni sa mga medium at espiritista o sa mga manghuhula ay kasuklam-suklam ko, ay kasuklam-suklam sa harapan ko at ititiwalag sa aking sambahayan. Tagpas pala, mga kapatid, ang sabi sa Leviticus chapter 20 verse 6. Tatagpasin ng ating dakilang Abayahawa ang sinumang sumasangguni sa mga espiritista, sa mga sorcerer, sa witchcraft, sa divination, mga kapatid. Ito ay hindi maliit na bagay. Ang problema ay ang diwa ng taong pinipiling bumaling sa kanila na sa halip ay sa ating dakilang Abayahawa. Kapag tayo ay may problema, sino ang una nating hinga ng tulong, mga kapatid? Siyempre, walang iba ang ating nag-iisang Abayahawa. Kapag tayo ay natatakot, may kinatatakutan, kanino tayo dapat tumakbo? Siyempre, mga kapatid, walang iba sa ating dakilang tagapagligtas, Abayahawa. Kapag may gusto tayong malaman tungkol sa hinaharap, kanino tayo nagtatanong? Sa mga taong
Sa mga taong ganyan ba tayo magtatanong? Sa mga manghuhula ba tayo pupunta? Hindi, mga kapatid. Nandito ang kasulatan, ang kautusan, ang mga propesya ng ating mga messenger ng ating dakilang abayahawa. Doon tayo maghahanap ng kasagutan sa mga gusto nating malaman sa hinaharap, mga kapatid. Hindi po tayo lalapit sa mga taong iyan. Diyan makikita kung sino talaga ang ating pinagkakatiwalaan. Makikita, mga kapatid, kung saan tayo nagtitiwala. Meron po tayong isang kapatid na nag-message po sa akin. Sabi niya, Kahan, mayroon pong namamaga sa parte sa aking katawan. Pinikturan niya, mga kapatid, namamaga nga, mamula-mula. Tsaka may mga kunting mga butoy-butoy. Anong tawag sa butoy-butoy? Mga butlig-butlig, anong tawag doon? Parang ganun, mga kapatid. Tapos pulang-pula. Sabi ko, sis, nagkaganyan din ako. Mas grabe pa yung sa akin, mga kapatid. Dito sa dibdib, sa likod, dito sa gilid. Grabe yung sa akin. Sabi ko sa kanya, sis, yung sa akin, mas grabe pa niyan. Grabe yung sa akin. Sa dibdib, sa gilid, sa likod, punong-puno. Napakakapal, mga kapatid. Namamaga. Sabi ko sa kanya, pupunta ka sa expert ng skin disease. Magpa-check up ka sa doktor para maresitahan ka ng gamot para gumaling ka. Gagaling ka, sis, kasi yung sa akin, mas grabe pa niyan. At siyempre, samahan din po natin, mga kapatid, ng panalangin. Hihingin po natin sa ating dakilang abayawa na gagaling po tayo. Yun po ang payo ko sa kanya, mga kapatid. Yun nga, ginawa niya, nagpa-doktor. Pa-doktor, may mga gamot, pero parang kulang siya sa tiwala doon po sa gamot na ibinigay ng doktor, mga kapatid. Bakit? Isang bisis, nag-message siya, Kahan, pwede ba akong mag-sin offering? Ikaw, bakit po? Sabi niya, lumapit kasi ako doon sa albularyo, mga kapatid. At gumaling po siya, sabi niya. Napakalinaw po sa utos ang ating dakilang abayaw. Kaya nga, ibinalik ko ito at tinapik ko ngayon sa inyo, sa lahat ng mga nandyan po sa Zoom, sa live, para malaman natin kung gaano ito kasuklam-suklam sa harap ng ating dakilang abayawa. At hindi po natin ito dapat gawin, mga kapatid. Nasa kaawan po tayo. Tayo po ay under sa kapangyarihan ng ating dakilang abayawa. Nasa kingdom of light po tayo. Huwag tayong dumulog doon sa kingdom of darkness, mga kapatid. Nasa light ka na. Ba't pupunta ka pa sa darkness? Mag-sin offering daw siya dahil siya po ay lumapit sa albularyo. Sabi ng abayawa, kahit na nagkaroon ng nagkaroon ng katuparan ang kanilang mga sinasabi, kahit nagkatotoo ang kanilang panguhula, o kahit na gumaling ka nung ikaw po ay nagpagamot sa albularyo, sabi ng abayahawa, kapag sila ay hindi sumasamba sa aking pangalan, huwag kang maniwala sa kanila. Huwag kang lumapit sa kanila. Yun po ang sabi ng Aba, mga kapatid, sa Book of Deuteronomy. Kahit na nagkatotoo. Kasi mayroon naman din kapangyarihan ang kasamaan. Mayroon din naman kapangyarihan ang wickedness. Kaya kung magkatotoo man ang kanilang ginagawa, hindi po yan basihan na doon ka na sa kanila magtitiwala, mga kapatid. Hindi po ng ating dakilang abayahawa sa Leviticus chapter 20 verse 27. Ulitin natin. Sino mang kumakausap sa mga espiritu ng mga patay o mga manghuhula, maging lalaki o babae, ay iba pala to, ay babatuhin hanggang mamatay. Kanina, tagpas, mga kapatid, depende sa bigat siguro. Dahil sabi sa Leviticus kanina, Leviticus chapter 20 verse 6, ang sino mang sumasangguni sa mga medium at espiritista
o mga manghuhula ay kasuklam-suklam, ay kasusuklaman ko at ititiwalag sa sambayanan. Titiwalag, tagpas, mga kapatid. Sa Leviticus chapter 20 verse 27, ang sinumang kumakausap sa mga espiritu ng mga patay na o mga manghuhula, maging lalaki o babae, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Stoned to death, mga kapatid. Ang kaparusahan sa mga taong kumakausap sa mga espiritu ng mga patay na. Ang mga taong manghuhula, maging lalaki man siya o babae, siya po ay babatuhin hanggang mamatay. Ito ang kaparusahan na itinakda ng dakilang Abay Yahweh sa ilalim ng Tura bilang pambansang tipan at sistema ng paghatol sa lahat ng mga sumasangguni sa kanila, mga kapatid. Sa lahat ng mga sumasangguni sa mga mangkukulam, sa mga espiritista. Ito ang kaparusahan na itinakda ng ating dakilang Abay Yahweh na nasusulat sa Tura, mga kapatid. Mahalagang maunawaan natin at mahalagang ito ay ating itanim sa ating diwa, sa ating puso, mga kapatid. Ang punto ng talata ay pinapakita kung gaano kaseryoso ang ating manlilikha, ang ating Abay Yahweh sa pakikitungo sa mga espiritista, sa pakikitungo sa mga manghuhula. Inihayag nito kung gaano kalaking karumal-dumal sa harapan ng ating dakilang Abay Yahweh ang ganitong gawain, mga kapatid. Si Haring Saul ay naging example din dito po sa ating mensahe, mga kapatid. Makikita natin ang isang napakalaking halimbawa sa buhay ni Haring Saul. Nasusulat po, mga kapatid, sa 1 Samuel chapter 28. Sa panahon ng kanyang matinding takot at kagipitan, lumapit siya sa isang babaeng espiritista. Nasusulat po yan. Pwede niyong basahin, mga kapatid, sa chapter 28. Napakalungkot nito dahil alam ni Saul ang utos ng dakilang Abay Yahweh. Bakit alam ni Saul? Dahil inuutos po, mga kapatid, ng ating dakilang Abay Yahweh na lahat ng hari magkakaroon po ng kopya ng kanyang mga kautusan. Kaya alam ni Haring Saul na bawal po ang lumapit sa mga espiritista. Ngunit, nang hindi siya nakakuha ng sagot mula kay Abay Yahweh, dahil sa panahon ito, mga kapatid, unti-unti nang dumistansya si Aba sa kanya, dahil nga si King David ang bagong anointed bilang hari ng Jerusalem. Kaya, unti-unti nang dumistansya si Abay Yahweh dito kay Saul at hindi na siya nakakakuha ng sagot mula kay Abay Yahweh. Ang ginawa niya, mga kapatid, lumapit siya sa isang espiritista. Kaya huwag po nating gawin ang pagkakamali na ginawa po ni Haring Saul, mga kapatid. Kapag tila wala ka pang nakitang sagot galing sa Abay Yahweh, huwag tayong tumakbo sa maling paraan. Huwag tayong tumakbo sa mga gumagamit ng mga medium, mga kapatid. Huwag tayong tumakbo sa mga mangkukulam. Huwag tayong tumakbo sa mga manghuhula. Kapag hindi natin agad nakikita ang sagot, maghintay po tayo. Ang lahat ay ihahayag ng ating dakilang Abay Yahweh sa tamang panahon, mga kapatid. Kapag mahirap ang sitwasyon, manalangin tayo. Si Abay Yahweh ang ating tanggulan, mga kapatid. Alam po natin yan. Siya ang ating tagapagligtas. Tinawag po natin siyang Savior. Si Abay Yahweh. Hindi po si GC, mga kapatid. Kapag mahirap ang sitwasyon, manalangin tayo. Kapag hindi natin alam ang gagawin, hanapin natin ang karunungan sa salita ng ating mahal na Abay Yahweh. Huwag nating palitan ang paghihintay sa sagot na gusto natin na mula sa ating Abay Yahweh sa pakikipag-ugnayan sa mga bagay na kanyang ipinag